Uy, guys, merong balita ngayon. May isa daw na congressman sa Batangas na Barbie, karelasyon daw niya ang kanyang bodyguard. Pero ako naman kasi, hindi ko na yan papatulan. Hayaan na lang natin yan kung sino man, kahit baboy man na ng karelasyon, okay lang yan, wala mang problema. Kasi ako, kahit ayaw ko sa politician, pero kung mga pagkakamali nila sa puso, hindi ko na po pinapakialaman yan. Halimbawa, may kabit si congressman, may kirida si congresswoman, kung ano-ano. Hindi ko na yan pinapakialaman kasi unang-una, hindi naman makokontrol kasi ang pag-ibig. Yung puso kasi natin, kahit kung saan tumibok yan, we cannot control it. Sometimes we are being controlled by love, by our emotion. Kasi ang love kasi feelings yan eh. No? We cannot control love, but love can control us. Oo, kaya kung halimbawa, may mga issue tungkol po sa mga babae, lalaki, may kabit si Kwan, ganito, hindi ko pwedeng komentaryuhan ng kung ano-ano kasi hindi din natin nararamdaman yung mga nararamdaman nila. Kasi lumalaban din sila sa pakikipaglaban para lang na makuha nila yung mga may asawa na pero gusto nila makipagrelasyon sa may asawa pa. So yung balita na na-receive ko na may isa daw congressman na medyo Barbie, karelasyon daw niya yung kanyang bodyguard. Adi, para sa akin, congratulations. No? Karamihan mga kakampi ni VP Sara ay attorney. May mga saltik na rin. Gusto talaga ng administration na ma-impeach si Sara kasi takot sila sa maging presidente sa 2028 at balikan sila lahat. Kasi sa totoo lang malakas pa rin ang mga Duterte. Saan banda? Malakas ang mga Duterte pagkatapos hindi nyo napatalsik sa pamamagitan ng people power si PBBM. Do mga alinganga kamo. Sino nagsabi nga malakas? Siguro malakas ang hangin. Kaya do mga buangon ang mga lagay nila. Sino ba nagsabi na malakas ang mga Duterte? Kung malakas ang mga Duterte, hindi na yan sila magpalit-palit ng mga parallel group. Kung malakas ang mga Duterte, hindi na yan sila manguto ng mga Pilipino para sabihin na sila yung malakas. Saan banda? Ha? Oh. Paano magiging malakas kung duwag ka harapin kung ano yung dapat mong harapin? Andyan na si Ramil Madriaga. Pwede niya nang ipresenta yung mga ebidensya niya laban sa sinabi ni Ramil. Kaya actually, lumabas naman ang testimonya ni Ramil sa social media. Walter Marcadia, shout out sa banda. Malakas lang sila susmed sa social media. Oo, correct. Malakas lang sila sa social media. Aminin ko yun, malakas sila sa social media. Correct. Tingnan mo gani si Leandro Leviste, mag-arkila na gani ng barko para makapunta yung mga taga Davao sa Metro Manila. Kuno, anong gawin ng taga Davao sa Metro Manila? Mag-shopping sa Mega Mall nga Malawa Kwarta? Di ba? Mag-arkila daw ng barko si Leandro Leviste para yung mga taga Davao ay papuntahin sa Manila. Pagkatapos ano? Bala kayo dyan. Kahit dalahin nyo man sa Pluto, wala kaming problema dyan. Malakas kasi sila magnakaw, kaya ayaw nilang umupo ulit sa ayaw natin sila umupo ulit sa posisyon. Actually, aside from that sa issue ng corruption, when it comes to leadership, hindi ko nakikita ang mga Duterte maging potensyal na mga leader. Kasi unang-una, delikado itong mga ganitong klaseng Duterte mentality. Why? Pag hindi nila makuha ito sa policy, gagamitan nila ito ng hindi maganda na kung saan mababayolate ang human rights ng isang individual. Dahil tamad nga ang mga Duterte mag-isip ng possible solusyon. Katulad niyan, war on drugs. Agad-agad magpasalita sa media na ganito, akala mo kung sinong mga matatapang. Then only to find out, palpak ang kanilang mga polisiya. Hindi po marunong makinig. Ha? So hindi ko nakikita na magkaroon ng mga win-win solusyon sa mga problema ng bansa kapag Duterte ang umahandle niyan. Wala kasi silang pasensya. Ano sila ay very aggressive. Very aggressive sila at mayayabang. Nakakala mo lahat ng solusyon sa problema ng Pilipinas ay makikita mo sa kanila.
Wala man sila pagpapakumbaba. Nakita nyo ba na may pagpapakumbaba sila? Wala. Basta makakain, tulog, gising lang sila at makapag-shopping, okay na yan sa kanila. Wala man sila pakialam sa mga ordinaryong Pilipino na katulad natin. Unlike ngayon sa Marcos administration na ginagawa ng paraan ng Pangulo that this country will become great again. So tayo, suportado natin ang presidente kaya hindi naman masama ang kanyang mga bisyon para sa ating bansa. He want that this country become great again. So tingnan mo, panahon po ng global crisis ngayon ang mga ambasador nagabisita kay Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Ito mga Duterte na to unahin to nila ang kanilang mga sarili. Inuuna nila ang kanilang mga political interests. Kaya hindi mo mararamdaman talaga na para talaga sila sa bayan. Para sila sa kagandahan ng kanilang mga kaalyado. Na kung saan may bahid ng korupsyon, may bahid ng pagiging kriminal, o may bahid ng pagiging illegal kung ano man ang mga negosyo na kanilang mga ipinapapasok. Ikaw na lang replace sa kanilang lahat. Kung pwede lang, bakit hindi? Bakit ako? Diyos ko, ginuong ko patawaras. Nag-vlog, kuya, kaya hindi gani ko politisyan. Pagkatapos, utusan mo ako ngayon na ako na lang magpalit sa kanila, iaba, ubuang lang. Hay ko Lord, ng mga DDS. Once guilty, patience is gone. At ito pa, ano sila insensitive sa mga nararamdaman ng tao? Ang importante lang sa kanila ngayon, ang paghiganti. Kasi mahilig sila magbida-bida. Pag napulaan mo sila, aba, mag-aalburuto na ang mga hinayupak. BDS talaga wala kasi masagot. How can they answer questions? Because they lack of potential to understand. They don't have critical mind. That's the reason why their logic is no substance at all. Oo. Hi, bako. DDS are much smarter. Wait lang. Really? If the Duterte diehard supporters are smarter, then where are you now? Ano na lang pala kami kung matalino kayo? Maayong udto, Jimmy Tenicio. Please share, like, and subscribe. Mag-share, like, and subscribe naman kayo, guys. 318, di puga. Kahit taos ako nag-livestream ako, no? Kasi alam mo kung bakit. Mamaya mag-travel ako, hindi naman ako makapag-live ng maayos.